Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano maglinis ng CVT itong Suzuki Birchman Street 125 pagkatapos ng intro. Travel, tutorials, review, basic maintenance, delivery rider. Check natin ang Odo. Ang Odo nito 28,661. Ito ngayon lang ito mabubuksan. So dahil busy yung may-ari, hindi na nagawa yung mga proper maintenance nitong motor na to. Ngayon na siya nakapag-decide na i-check yung panggilid niya dahil nakakaramdam na siya na maganit na yung takbo o medyo pigil na. Malakas na sa gas at malakas na ang dragging. Ito nga pala yung may-ari. Tanggalin na natin tong air filter niya. Sa pagtanggal na itong air filter, meron ditong dalawang clip dito sa taas. Ito tatanggalin nyo lang, ipupush nyo lang to pataas. After nyan, tatanggalin na natin itong mga screw gamit ang Phillips screwdriver. Bale, ang ginagawang maintenance dito sa motor ay change oil lang. So expected natin ang maduming air filter at ang CVT nya, no? After natin matanggal yung screw, meron siyang dalawang tornilyo dito. Gamitan natin ng 8mm na socket. So itong dalawang tornilyo na to, meron siyang kasamang washer. At matatanggal na natin tong cover kasama tong air filter nya. Check natin tong air filter. So parang basa ito ah. So ito yung air filter nya after 28,600 na walang palit-palit. Ito yung itsura nya, no? Saka dito napansin namin na may oil dito banda sa may air filter. Ang tingin ko dito na sobrahan sa langis na nailagay, engine oil. So itong Suzuki Birchman meron lang siyang 650 ml na oil na pwedeng ilagay. After ng air filter, baklasin na natin tong crankcase nya. Gamitan natin ng 8mm na socket. Dito sa crankcase cover, meron siyang mahabang tornilyo dito banda sa may gitna. At mababaklas na natin tong crankcase cover. So ganito yung itsura niya, no? Itong crankcase cover. So madumi na. Sobrang dumi. So ito, check natin tong crankcase niya. So ganun din, no? Maitim din, madumi. Sobrang dumi. Ito ilawan natin para mapakita namin sa inyo kung gaano siya kaitim, no? Ito parang uling na. At para mapalambot natin itong mga tornilyo, ginamitan natin ng WD-40 para mabilis natin mabaklas. Dahil ito sobrang tigas na ito dahil walang bukas-bukas to sa 28,000 Odo. 17mm nga pala yung ginamit nating mga socket wrench dito sa may tornilyo ng torque drive saka tornilyo nitong pulley. Dito sa pulley, meron siyang washer, no? Ito hindi matanggal. Need nyo palang gumamit ng Y-tool dito ah. At matatanggal na natin tong drive face kasama tong fan nya, no? Ito yung drive face, saka ito yung fan. So magkahiwalay yung fan nya saka tong drive face. At kung bago ka nga pala dito sa channel, please like and subscribe. Saka pakihit na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating video. Ito check natin tong mga bola nya. Since pampasok lang to sa trabaho, ito medyo wala pang kanto yung mga bola nya, no? Goods na goods pa. Tapos itong bushing at itong backplate kasama yung mga slider piece. Sipatin naman natin tong torque drive nya kasama tong bell. Dito meron siyang washer after ng tornilyo. Ito yung itsura ng bell nya. At ito naman ang itsura ng kanyang torque drive after 28,000 Odo. I-check natin tong belt. O goods na goods pa tong belt. So pupunasan lang natin to. At ito yung itsura ng crankcase nya. So meron pa tayong nakikitang konting liwanag, no? Pero overall, madilim. I-double check ulit natin itong mga parts, itong mga bola nya. So goods na goods pa yung mga bola nya. Itong backplate, okay na okay pa. So madumi lang talaga yung buong CVT nya. Pero all goods pa yung mga pyesa nya. Itong pulley, so okay pa. Itong drive face. Saka ito nga pala hindi ko napakita sa inyo kanina. Itong tinatawag na Bendix drive. Hindi ko kasi napansin to kanina. Akala ko charcoal. So lahat ng metal parts lilinisan natin gamit ang gasolina. Sama na rin natin tong crankcase cover at itong crankcase nya, no? Pero bago yun, isasama natin tong torque drive assembly nya. Kaya babaklasin natin. Sa pagbaklas nito, gagamit kayo ng 39mm na socket. Tapos ipupukpok nyo lang na parang ganito. At maluluwagan na natin yung nut nyan. Kung matatanggal na tong lock, gamitan nyo ng paa kasi may spring to para hindi tumalsik pagka natanggal nyo na yung lock at para hindi dumiretso sa bungo nyo. Natanggalan natin tong clutch, tong spring, saka yung plastic nya. Dito sa torque drive, tatanggalin natin tong secondary spring seat. Ito sobrang tigas na-stack up na to. Dahil sa napakatigas nya, gamitan natin ng flat screwdriver. Sikwatin natin. Once na gumalaw na, ito pwede na yata natin matwist to para matanggal natin to. At ayun na nga, natanggal na natin. So ganito yung itsura nya, no? Tuyo na. Ito stock na grasa pa to.
Buti hindi nasira yung mga pin niya or hindi nabutas yung secondary spring seat. So ang gagawin natin, gamitan natin ang long nose para matanggal itong mga pin. So hugutin lang natin. After nyan, ito na mga female saka male torque drive. Huhugutin nyo lang to para matanggal. Isasama natin to sa paglilinis gamit ang gasolina. Pero hindi natin isasama yung female dahil may o-ring yun eh. Baka masira yung o-ring dahil masyadong matapang yung gasolina. After natin mabaklas yung torque drive, so baklasin naman natin tong clutch assembly. Sa pagtanggal ng clutch, gamitan natin ng flat screwdriver para matanggal tong circlip. Ito, sisikwatin nyo lang tong circlip. Alalayan nyo lang kasi baka tumalsik at mawala. Ito, last lock na tayo. After natin matanggal yung mga lock, dito na tayo sa isang lock ng clutch, itong plate. At dahil stock up nga lahat ng pyesa niya, ang hirap tanggalin, ang hirap baklasin ng mga to. Kaya importante na nagbubukas kayo ng panggilid para hindi may stock up yung mga pyesa nyo, no? After 365 days, natanggal na natin yung plate. Ito, tatanggalin naman natin tong spring. Sa pagtanggal ng spring, gagamit kayo ng long nose. Ito, ganito nyo lang. Ganito yung technique sa pagtanggal nitong clutch spring natin. Check natin tong clutch nya kung stock up. Medyo stock up na, matigas. Tanggalin natin isa-isa. Sa ako nagbubukas kayo ng panggilid, didamay nyo na tong clutch assembly dahil nabuksan nyo na eh. Sayang din ang bukas nyo kung hindi nyo isasama to. Diba? Tanggalin na natin tong mga rubber damper. Itong rubber damper, 3 to. Itabi nyo lang at hindi natin isasama yan sa paglilinis ng metal parts gamit ang gasolina. So mga metal parts lang ang kailangan natin linisan gamit ang gasolina. At natapos na tayo sa paglilinis. Ito, malinis na, bago na ulit, bagong linis. Lagyan na natin ng grasa tong male torque drive para malagay na natin tong female, para ma-assemble na natin. Ito, pasadahan nyo lang ng grasa para mabilis natin may suksok itong female. Saka itong female, pasadahan na rin natin ng konting grasa sa palibot, paikot. At dahil lumabot ka sa part na to, i-comment mo naman sa baba kung ano yung mga nararamdaman mo dyan sa motor mo at kung ano yung motor mo, no? At ilagay mo na rin kung taga saan ka. Parang cooking vlog lang, no? Lagyan na natin ng konting grasa tong nilalagyan ng pin, itong butas na to. Konti lang muna, tapos ilagay na natin tong mga pin. After ng torque drive, dito naman tayo sa clutch assembly. Pasadahan muna natin ng liha tong mga to, itong mga poste na to. So ang gagamitin nating liha, itong 1000 grit. Konting pasada lang para matanggal yung mga nakadikit na dumi, para maging smooth yung play ng clutch natin. Ibalik na natin yung 3 rubber damper dito sa may maliit na poste na to. So itong rubber damper, pupunasan nyo lang to para matanggal yung mga nakadikit na dumi. Ibalik na natin tong 3 clutch natin. So testing natin kung maganda yung play. Ito, smooth na smooth yung play niya ngayon, no? Kesa kanina. At paninindigan ko pa rin na hindi ako naglalagay ng grasa dyan sa mga poste na yan. Kahit konti, pasadahan nyo na lang ang liha kesa lagyan nyo ng grasa. Pag nahaluan ng dumi yung grasa, katagalan, yan ang nagkukos na i-stock up yan. Iilagay na natin tong clutch spring. Sa pagbalik ng spring, parang yung pagtanggal natin kanina, ganun lang din yung pagbalik natin. Tapos ibalik na natin tong circlip. Gamitan ulit natin ang long nose. So ganito lang ang technique sa pagbalik na itong circlip natin. Make sure lang na lapat tong plate natin, ha, para hindi masira tong circlip. Kasi kailangan natin ipasok tong circlip dun sa parang kanal ng poste na yan. Tapos ilagay na natin tong center spring. Tapos yung ano niya, plastic, kaya itong clutch natin. Para maibalik natin yung lock dito sa clutch assembly, gamitan natin ng paa para maibalik natin tong lock. Para hindi masira tong lock saka yung thread, to gamitan nyo muna ng kamay hanggang sa sumagad. Once na sumagad na, gamitan na natin ng special tool na size 39mm. Tapos ipupukpok ulit natin to, tulad ng ginawa natin kanina kung paano natin niluwagan. Assemble na natin tong pulley. Ibalik na natin yung bola. So ang ginawa naming pagbalik ng bola, yung plastic niya ay nasa bandang kanan.
So pakanan lahat, no? So ang stock na bola ng Bergman ay 20 grams. Straight 20 grams. So ito, madali na lang yung pagbalik na ito. Kung paano nyo tinanggal kanina, ganun lang din yung pagbalik natin. Ito na, ibalik na natin lahat. So final testing tayo. Ayos na. At hanggang dito na lang itong vlog natin. Maraming salamat sa mga nanood. Ride safe always. Yun lang. Thank you.